Ito nga ho, patungkol dito sa Batasan Bus Line at balita ko, yung hepe ngayon ng QCPD, si General Esquivel, magdadagdag daw ng mga biyahe ng Batasan Liner. Kasi ngayon, ang biyahe lang niya, ang alis pala talaga, madaling araw, hating gabi, 12, 3:30, at 5:30. Maglalagay na rin yan si General Esquivel, pati si hepe ng Batasan na Police, maglalagay na ng umaga at saka hapon. Yung parang pinakaunang trip sa umaga, alas 12 ng tanghali, at sa hapon, alas 3 ng hapon. At dahil may instruction nga ang Pangulo na, ito ang pag-uusapan natin, nagbigay po ang Pangulo ng kautusan na mas lalo pang titindi ang giyera kontra droga. Quote-unquote, it will be bloody. It will be chilling. Sabi niya, di ba meron tayo dyan, yung chilling? Oh, ito pero inulit-ulit na Pangulo ito, ha? Hindi si Erwin Tulfo nagsabi nito. Nakasaad na kasi ito, inulit lang ng Pangulo, ha? Ayon sa unang aklat niya, 19 hanggang 31, at ito ang sinasabi ng Pangulo na inulit niya lang para maalala ng mga kapatid natin na naliligaw ng landas. Basa. The illegal drugs war will not be sidelined. Instead, it will be as relentless and chilling, if you will, as the day began. At sinundan niya yan sa kanyang Salmo 18 hanggang 22. At ito ang sinasabi, kapatid na Randy, basa. Your concern is human rights. Mine is human life. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Sumalangit din nawa ang kanyang kaluluwa. Ano pa? At pinatotohanan niya sa mga awit ni Duterte. 3 hanggang 9. Basa. You enjoy your human rights there in heaven. Kasi God promised you that lahat ng you will go to heaven. Yan ang hiningi ko sa Diyos. Sabi naman ng Diyos, pwede. Gagawin ko ba yan kung walang guarantee? Kasi kaawa naman. Kaya, sila General Esquivel naglagay ng Batasan Liner. Para hindi nahirap yung mga kababayan natin na gustong pumalaot, hindi na mahirapang maghanap ng sasakyan. At alam mo ba, itong Batasan Liner, ito lang ang liner na hindi tumataas ang pamasahe. Kahit na tumaas na ang presyo ng gasolina, diesel, at hindi sila naghihingi ng dagdag pasahe sa LTFRB. Wala! Maniwala ka sa akin. Yung lahat ng mga kumpanya humihingi. Pero itong Batasan Bus Line, nungka. Hanggang tumaas na ng lahat na nagtaasan. Ang Batasan Liner hindi nagtaas. May discount pa. Nagbibigay pa. Hindi mga senior citizen. Nagbibigay sa discount sa mga drug lord. Yan. At saka mga karnaper. May discount. Magpakita mo lang yung ID mo. Or yung tattoo mo na lang. Na ikaw ay galing sa Sigi-Sigi o BCJ, may discount. Anyway, ayan ho, totoo ito, ha? Sinabi po ng Pangulo, inulit niya. Sinabi niya that the war on drugs will be harsher in the coming days. Mas titindi pa, ha? At yan ay sinabi niya na noon sa kanyang bagong aklat at bagong tipan, 8:38. Basa. Gagawin ko ba yan kung walang guarantee? Kasi kaawa naman. Magdudruga ka, tapos sa impyerno ka. If you have a consolation going to heaven, sabi ko, God, pagbigyan mo na lang yan. Ako wala akong hingiin sa akin. Reserve the hottest place in hell for me. And may I burn till eternity. Diyos, Mariusip. Diyos ko po. Patawarin. Anyway, bayan. Ayan ho yung sinasabi natin, ha? Talagang ang Pangulo po nagsalita na. At alam mo ba, kahapon bisita niya nung Miyerkules, yung US Ambassador. Si US Ambassador ay nangako na susuportahan ang war on drugs ng Pangulong Duterte. Magaling. Wala ba si Badong Chi dyan? Yan ako. Naiwan si Badong
Badungchi. Sa linya na ng aming telepono, si Secretary Salvador Salpanelo, ang tagapagsalita po ng palasyo. Okay. Ayun. Sinabi ko na nga sa inyo. Bayaran nyo na ng buo. Inuutay-utay nyo pagbayad sa PLDT, ayan tuloy. Nakita ko yung bill natin, 90,000 ang binayad ninyo, 3,000. Anak ng pusit. Abay, talagang hindi tayo uubra dyan. Yan, dagdagan mo pa yan. Binababa lang niya yung bulsa niya dahil hindi na. Tira. Kala ko naman, bubunot. Wala. Hindi na makontak. Kasi 90 milyong bill, binayaran lang natin 3,000. Di, sandali lang yun. Pag, hello? Pinungutol na PLDT. Alam mo naman PLDT. Sabi ko bayaran. Wala ba yung telepono kagaya dati, yung hinuhulog ang piso-piso? Ganun na lang kayo, kabit natin yan. Pwede ba? Yung tigli 5 piso. Ayan, okay na. Nasa linya na muli si Secretary Salvador Salpanelo. Good morning, Sec. Good morning, Harry. War on drugs, sabi ng, marami na namang nagngangaw-ngaw dyan, mga oposisyon, mga Vice President Robredo, bakit to kailangan pa sabing chilling effect, harsher war on drugs, Sec. Sabi mo kay BP Lenny para mapangalagaan ang kaligtasan niya sa kanyang mga posisyon, among others. Sinuportahan din daw, sir. Tama po ba nung Wednesday, nung mag-courtesy call ang US Ambassador kasama yung mga ilang grupo ng mga opisyal at negosyante mula US ay sinuportahan nila ang war on drugs ng Pangulo? Sec, is this correct? Yes, in addition to sinuportahan din yung paglaban ni Presidente sa terorismo. Well, what does this mean actually, sir? Maraming nagyehey palakpakan, kulang pa daw kasi medyo naging malamyan this past few weeks, past few months, ang war on drugs. Ngayon, it's a welcome news daw para sa mga Duterte, solid Duterte supporters na sinabi ng Pangulo, a chilling effect. Pero what does he really mean by a chilling, there will be a chilling effect? Ang ibig sabihin nun, tinatakot niya yung mga drug lords, drug pushers. Na itigil na nila. Kasi alam mo, ang problema dito sa mga politiko. Yung sabi nila, bakit harsher ngayon? Siguro, kasi hindi effective. Sabi ko naman, alam nyo, kung hindi effective yan, hindi lang 3 million ang magiging involved. Bakit 10 million na yan? Tama ho. Sabi ko nga rin ho sa programa ko, sir, kapag nag-umpisa na itong harsher and chilling effect na ito, magkukolorum na ako ng mga bus na biyaheng langit, Secretary. Anyway, moving on, sir. Sabi ng DILG, Sec, 349 local government officials involved in financing the NPA. Sec. Well, kung meron tayong mabigat na ebidensya dyan, dapat tanggalin na natin yan. Kasuhan, di po ba? Kasuhan. At saka tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng eleksyon. Tama. Yun ang hiningi naman ng DILG, Secretary. But anyway, sir, maraming salamat po. Have a nice weekend, Sec. Salamat, ikaw din. Thank you po. Thank you. Narinig mo na, Madam Lenny. Para sa kabutihan mo rin yan, yung chilling effect, harsher war on drugs, Madam Lenny. Kasi pag pinabayaan daw natin dyan yung mga drug lord at mga sugapa, baka, pag mga drug addict, hindi naman lang kilala kung sino ka, di ba? Lalo na pag yung mga naglalaway na, tumutulo na yung mga laway, talagang bangag na. Hindi ka kilalanin yan. Anyway, I welcome development po. Kahapon po, minomonitor ko ang aking Facebook. Abay, tuwan-tuwa po ito mga solid Duterte supporters. At sinasabi, ay, salamat, high time. Nung mawala raw kasi si General Bato, parang lumamya ang war on drugs. Pero sa Quezon City, tuloy-tuloy. Kaya nga, tiba-tiba itong batasan liner na ito. Kaya nga ako nga, minsan baka hindi nila makakayanin sa mga darating na araw, magtayo na rin tayo dito
ng parang UB Express natin, biyaheng langit. Mag-chip in tayo. Yung maski na yung mga 6-seater lang. UB Express, biyaheng langit. O, may wifi din. At yun lang ang UB Express na may CR. Irinola nga lang. Ay, ano ba? Alam nga ba naman CR? Di naman magkasya sa van ng CR. Rinola lang. Lagyan mo na ng kortina. Ay, nako, Diyos ko po. Alas 10:27 ng umaga, kamakailan din po, nagsalita po ang dating Special Assistant to the President, si dating Sap Bongo. At ang sabi nga niya, na pag siya ho'y papalarin para makatulong po kay Pangulong Duterte, ay pag pinalad siya at kung gugustuhin ng sambayanan na maging senador ho siya, ay ito po yung ilan sa mga priority niya ang pagsasabatas ng war on drugs na yan. Para kahit wala na po ang Pangulong Duterte, ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng war on drugs. Yan. Oh. Kahit wala na po ang Tatay Digong, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon laban sa mga kriminal. At gayon na rin sa mga korap. Yan. Marunong na itong bata natin. Aha. Bigyan kita ng ticket ng batasan liner. Libre. Aha. Si Mike Roy namumroblema at may lakad sila ni Chris. Bigyan mo ng 2 ticket. Yan Christopher. Hindi naman biyaheng langit pwedeng arkilahin ng batasan liner. Pwede pumunta ng Tagaytay. Huwag mo lang pagmamanihuin yung mga driver na binanggit ko kasi isa lang alam nilang ruta. Ruta papuntang impyerno. Kumuha tayo ng ibang driver. Yung mga driver ng Partas, yan. Kasi kung sila, yung mga driver ng batasan liner ang pagdadrive doon, kunwari, ayaw ba yun, 2 lang kayo ni Chris? May CR yun, may wifi on board, may rep pa. Ba, may taga-silbi pa sa inyo ng pagkain, may parang flight attendant. Meron. Oh. Alright. Nasa linya na rin po ng aming telepono si Senior Superintendent Bernard Banak. Magandang umaga, Colonel Banak, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat natin mga tagapakinig. Magandang umaga po. Nako, salamat po sa laging pagsagot sa aming mga tawag, Colonel. Pero unahin ko na po, reaksyon po ng PNP dito sa sinabi ng Pangulo kamakailan na again, inulit niya po na war on drugs will be harsher this time and then it will be chilling. There will be a chilling effect. Narinig na ho natin ito before at nakita ho natin yung epekto talaga. Talagang pag nanlaban, wala nang sisinuin. Alaga naman mamamatay ang pulis. Pero ngayon, inulit na naman niya, he reiterated na there will be a chilling effect. Ano ho ang, so nakahanda po ang PNP natin. Pag sinabi ng Commander-in-Chief na Pangulo na chilling effect, harsher, talagang harsher with marching order, Colonel. Tama yun, Erwin. Pinahayag nga ng ating Pangulo ang intensified campaign laban sa illegal na droga. At in-emphasize na naman muli ng Pangulo ang kahalagahan na ito'y gawin talaga natin ng masidhi. At ang hanay ng buong Philippine National Police, sa pangunguna ni Police Director General Oscar David Albayalde, ay nakahanda na magpatupad ng mas lalo pang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga na may paggalang sa buhay at karapatang pangtao. So yun naman ang asahan natin na Erwin, na magiging mas masidhi, mas maigting, pero meron tayong paggalang sa karapatan ng pagtao at may pahalaga sa buhay. Oo. Aside, kasama rin po ba rito, sir, yung mga bukod sa pag ikaw ay yung sindikato involved sa droga, ay paano kung involved sa mga hold-upan naman, mga ganun din po ba, mga hold-upper, mga karnapper, mga akyat bahay, Colonel? Tama yun, Erwin. Kasama po yan ang ating pong kampanya laban sa kriminalidad. Ipapatupad po natin ang batas ng talagang masidhi at maigting. Kaya po, binabalaan na natin ang mga criminal groups, mga sindikato, na lalo na yung mga armado, na hindi sila sasantuhin ng batas. Pag sila po ay armado at nagbigay ng
threat sa ating mga kapulisan, nakahanda po na rumisponde yung ating kapulisan at tanggalin yung mga threats na yan laban sa kanila. Kaya po, lalansagin natin ngayon ang mga organized criminal groups, private armed groups, mga illegal drug syndicates. Yan po ang ating marching order ngayon sa ating Pangulo. Alright. Sir, maiba tayo. Patungkol naman ito doon sa napirmahan na raw yung pagbabago na ng mga ranggo ng mga polis. Instead ay mga PO1, SPO1, mga sa senior SOP, parang binalik yun sa dati except doon sa, lalo na sa mga officers, except doon sa mga SPO1. Pero kagaya ng ranggo nyo ngayon, kayo po ay senior superintendent, so kayo ay magiging police colonel, di po ba? Tama yan, Erwin, na malugod na tinanggap ng pamunuan ng Philippine National Police ang pag-aproba ng ating Pangulo sa panukalang pagpabago ng rank classification ng mga kapulisan. Ibinalik po muli sa dati. Ito'y batay sa kagustuhan ng ating mga mamamayan na mas gusto nilang tawagin yung kanilang mga pulis sa madaling paraan at naiintindihan nila. Kumpara doon sa existing ngayon na nakakalito. Ay hindi pa rin tayo na nakakasunod at nalilito. Akala ko nga dati, sir, nung yung superintendent, sabi pinakilala sa akin si superintendent, akala ko superintendent ng DepEd. Yung pala superintendent ng police ay nakabarong pa. Yun na nga Oo, at maraming kalituhan ang nangyayari. Sina SPO, SPO5 na, SPO6. Ang dami na. Umabot pa nga. Minsan, pangit pakinggan sa SPO10. Jesus Maria Joseph, sabi ko. Doon na lang sa Executive Master Sergeant. Mas maganda. Sir, balikan ho natin yung sa droga. Meron daw third brick na hinihinalang cocaine, palutang-lutang sa karagatan ng Quezon. Ano ba ito? Anong basa nyo rito? Ito ba ay tayo ginagawang transshipment point o talagang ang bagsak nito ay sa atin na? Pero cocaine ito hindi tatangkilikin ng mga adik-adik natin, kundi at tinatangkilik sila. Shabu, Colonel. Tama yan. Mayroon na namang natagpuan na na-recover na block of cocaine Quezon. At ito'y bahagi nga ng naging pahayag ng ating Pangulo na kung saan ay tinuturing niya talaga na national security threat. No? Para siyang mayroong isang banyaga na gustong sumakop sa ating bansa pero sa paraan ng illegal na droga. Kaya ngayon ay talagang kailangan na natin itong pagtulong-tulungan. At harapin natin ang hamon na ito dahil hindi ito'y biro, ay napakalaki na magiging problema nito at idudulot sa atin kapag hindi tayo talagang lumaban sa problemang ito. Ayun. Anyway, maraming salamat po, sir, sa oras na ibinigay ho ninyo. Police Colonel mas maganda pakinggan. Police Colonel Bernard Banak. Kaysa sa Senior Superintendent, baka sabihin, Superintendent ng eskwelahan. Ano po? Ang haba, pati. Salamat po, Police Colonel Bernard Banak. Magandang umaga po. Kailan po pala, sir, magiging effective ito? Yung pagpirma ninyo, pagtawag sa inyo, kailan effective? Effective today dahil pinirma na ng Pangulo kahapon. Ito ay magkakaroon ng maikling seremonya at ay madali lang ito i-implement. Agad-agad ito ay agad naman na gagamitin na. Nako. So, pwede nyo parang ang bagay, mas bagay, sir, Mas bagay. Police Colonel Bernard Banak kaysa Senior Superintendent. Baka sabihin, Superintendent kayo ng Bureau of Jail and Management o Superintendent dyan ng Iwahig Penal Farm, sir. Salamat po, Colonel Bernard Banak, sir, Good morning. Kasi superintendent pa, superintendent ng eskwelahan. Sa Amerika, yung malaking sementeryo doon, superintendent din yung tagapamahala. Funeral superintendent. Naku! Ay, kaya mas maganda na gano'n, police colonel. So, pag teniente, pag inspector, ngayon ay magiging police lieutenant. Pag na-promote ka, police captain, police major, police lieutenant colonel, police colonel, police brigadier general, police major general, police lieutenant general, at police general, ang director general. Sa naman, PO1 ay magiging patrolman. PO2, corporal. PO3, Police Staff Sergeant.
SPO1, Police Master Sergeant. SPO2, Police Senior Master Sergeant. SPO3, Police Chief Master Sergeant. SPO4, Police Executive Master Sergeant. Ayun, puro sila mga sergeant. Sergeant na, PO3, sergeant. Ha? Ito, kung ano ito eh, SPO10 ito eh. Hanapin ko dyan. Wala eh. Ay, meron. Ha? Police Biyaheng Langit, sergeant. Ito, SPO10 ito eh. Pero na-kick out lang ito eh. Diyos ko po. Si Kwan. Patrol Woman Maiko Umali. Alay mo dyan. Bagay. Pero nakalagay Japanese Police Force. Ay, dire-diretso tayo ba? Alas 10:38. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan naman natin itong kalunos-lunos na mga mangingisda natin na tinagurian ng OFW. Pero Diyos ko po, ang trato, akala mo'y daig pa sa mga hayop. Kalain mo basta ka nilang ihahagi sa dagat. Pag hindi ka gusto ni Kapitan, itapon mo si Tom, anak na sa dagat. Itapon ka ng mga kasamahan mo, anak ng butete. Pwede ba yan? Sus Mariosep. Diyos ko po. Oh. Aha. Ano ba yun? Nako. Estudyante ng isang universidad, Arellano University, Maynila. Pang-apat na raw ito eh. Nahulihan na naman ang marijuana. Umaabot na sa 4 na estudyante ang nahuhuli sa isang buwan. My goodness. Baka mga adik-adik yung mga estudyante. Ganun ba yun? Diyos ko po naman. Manila Police planong magpadala na raw ng mga tauhan sa universidad para magpaalala sa masamang epekto ng illegal na... Ay, wag, hindi ganon. Ang maganda ho dyan, sir, magpadala kayo ng pahiramin kayo ng QCPD ng Bataan Liner. Iparada sa harap ng gate nila. Oh. Tapos ang konduktora si Michael. Naku, marami sasakay dyan. Sigurado. Ayan, isa sa mga estudyante na hulihan ng marijuana ng dalawi ng kaklaseng nakakulong. Kita mong katarantaduhan ito. Nakakulong na yung kaklase niya na adik-adik, nagdinalhan niya pa ng marijuana. Mga bobo! Talagang, nasa linya na po si Police Lieutenant Colonel Carlo Magno Manuel ng Manila Police District. Magandang umaga po, Colonel Manuel, sir. Yes po, magandang umaga po sa inyo at pagpalain po kayo at sa inyong programa po. Ay, salamat. At sa inyong tagapakinig. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Gayon din po sa Facebook pages po ng PCOO at Facebook page po ng Erwin Tulfo. Colonel, yes, ano sir. ba itong nabalitaan ko? Nahuli yung isang estudyante kamakailan dahil dinadalaw niya yung kaklase niya na nahuli earlier ng mga pulis natin na may bit-bit na droga. Itong isa ngayon, nahuli na dahil may dalang droga, may dalang marijuana. Colonel, is this true? Oh yes, true. Ito po nung dalawin niya nga po itong... Actually po, sir, ang kaso po nitong kanyang kaklasmate is actually robbery hold up o robbery incident. Yung pinakatangkutan nitong kanyang dinadalaw. Estudyante yan, ano? Colonel Manuel, estudyante, ha? Opo, estudyante po to. Estudyante rin po. Bakit tapos, nahuli siya. Dinadalaw niya. May dala sa marijuana. Yes po. Kasi ito po nung dumadalaw sila, actually... Nagkaroon na kami ng kahina-hinalang kilos nitong... actually, may kasama po siyang isa pang babae. Hindi namin alam kung estudyante rin ito. Nung natunugan ng ating mga pulis dito na medyo kahina-hinala yung kanyang kilos, ito po, ikinapkapan na po siya at doon nga po nakita yung kanyang bit-bit na marijuana po. Gaano karaming marijuana ang bit-bit na estudyante, Colonel? Hindi lang po ito karamihan, pero ito po parang yung isang sachet po ng marijuana. Ano ito? Babae, lalaki nahulihan? Yung lalaki po, yung lalaki. Bakit yung nakakulong? Ano, babae? Ay, di po, lalaki rin po yung nakakulong na kanyang dinadalaw. Pero ilan na so far ang nahuhuli ninyo na involved dito sa marijuana, Colonel, galing dyan sa Arellano University? Ito pong buwan ng noong Pebrero, meron na pong bali, apat na po itong insidente po ito na involve yung mga estudyante ng para lang ito.
Hindi ba nila naisip, sir, na bakit lax po ba ang security pagpasok sa mga gate nitong mga ng naturang universidad, Colonel? Ito po nga yung, kasi kung makikita nyo po, meron na pong mga previous na nahuli itong kaya ito rin nabalita na rin doon sa eskwela na itong ating mga gwardiya rito sa nasabing paralan, talaga sasagawa ng kanilang pagre-rekisa. Kaya nga po ito ang kinaresulta nung pagkahuli ng unang estudyante nung unang linggo po ng Pebrero. Pero ito po ay nasundan pa rin ng sunod-sunod na dalawa pang sunod na insidente sa same na incident po ng pagdadala ng marijuana. Magpapadala raw kayo ng mga pulis, sir, at pinaplano ni Hepe na magpadala ng pulis dyan para turuan, parang yung sa Amerika, yung mga pulis pupunta sa mga eskwelahan para sabihin yung masamang epekto at syempre yung makaka-apekto sa kanilang pag-aaral ito pag nakulong sila, Colonel Manuel. Yes po, una po rito ay may bago po na po yun ay nagsagawa na rin po muna kami ng investigation o ng intelligence effort dito sa paligid ng eskwelahan. Kasi ang hinala namin dito, baka dito rin lang nanggagaling yan sa paligid ng eskwelahan yung binibili ng mga estudyante. Kasi very po nga ito na ilang beses na itong nangyayari na nahulihan sila. At saka yung pong visibility namin, actually yung checkpoint namin, inilapit na rin namin dito sa eskwelahan na ito. And yun po nga po, yung isang plano namin, kasi po hindi po ligid sa kalaman, meron po kaming mga DARE program na kinakandak na sa mga iba-ibang eskwelahan. Ayun, maganda. Opo. Siguro through you, Colonel, bilang tagapagsalita ng PNP ng Manila, ay pwede nyo nang paalalahanan siguro yung mga estudyante. Baka kala nila legal na mag-marijuana, may pinag-uusapan pa lang sa Kongreso yata yan. So, siguro through you, sir, pwede nyo kayo manawagan sa mga estudyante natin hindi pa legal ang marijuana paggamit nito. Opo, tama po yun. Sinasamantala ko na po itong pagkakataon nito doon sa mga estudyante o hindi lang sa mga estudyante po na itong paggamit ng marijuana ipinagbabawal po, hindi pa po ito legal na gumamit ng marijuana. At doon nga sa mga estudyante, lalong-lalo na po dito sa mga ating mga dito sa paralan na paligid ng eskwela namin, yes, sir. Ang paggamit po ng marijuana, yan po ang aantala sa kanilang mga pangarap. Kung talaga sila may mga pangarap, kasi mga estudyante po to na alam natin na kaya sila nag-aaral dahil may mga pangarap sila sa buhay. Ngayon kung ipagpapatuloy po nila ang paggagamit nito, malamang po hindi nila makamit ang kanilang mga kasi may masamang epekto po to sa una-una sa pangkaisipan at sa ating kalusugan. Very well said po, Police Lieutenant Colonel Carlo Magno Manuel ng Manila Police District. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Colonel. Yes, Sir Erwin. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Thank you po. Ay, yung mga adikto sa marijuana dyan sa chonky-chonky hindi pa legal ang pagchuchonky ng marijuana. Besides, kung gawin man legal ng Kongreso yan, kung ikaw ay may sakit, dapat meron kang dalang kaakibat na reseta. Sa Amerika, pwede na Sa California, may nakalagay na ron, marijuana pharmacy. Yung may kulay cross, pagkatapos may bulaklak na marijuana. May dahon ng marijuana doon sa baba. Ibig sabihin, nagbibenta siya. Nakalagay pa, we refill marijuana. Pero dapat may dala kang certificate yung reseta. Kasi pag naamoy ka ng pulis, naamoy ng pulis yung kotse mo, nagmamarijuana ka. Ay hanapin ka, where's your medical certificate? No. Where's your prescription? No. Tatanungin ka ng pulis, where's your prescription? Pag wala ka mapakita, huli ka. Illegal drugs. Pero pag ikaw may prescription, hindi illegal yun. Yun talaga ay prescription medicine. No. At ganun din sa atin. Pero hindi pa po legal. Paalala lang. Lalo na yung mga estudyante. Hindi pa legal. At kung maging legal man yan, kailangan may bit-bit ka dyan ng mga prescription o medical certificate na kailangan mo yan dahil gamot yan sa mga sakit-sakit. Hindi yung gamot, kunwari meron kang sinusitis, hindi o may gamot ka sa ulcer, hindi rin. Mga gamot yan para sa mga cancer, mga kung ano-ano pa, mga parang pain reliever. Hindi rin yung pwede sabihin masakit ng ulo mo at magmamarijuana ka. Hindi rin. Anong hika? Lalo kang hihikain, anak ng baka, magmamarijuana ka pa.
Anak ng pusit talaga ito. Gamot daw sa marijuana, hika. May tama rin pala ito eh. Ha? Pareho yata eskwelahan yun ito eh. Gamot daw sa hika, marijuana. Ano? Sabo naman yung tirada mo, iba naman yun. May mga tama pala ito mga bata natin dito. Gusto ko kailangan revisahin na rin yung employment dito. Lumayo-layo ka niya sa lumi. Ay mo, mantakin mo. Gamot daw sa hika. Gano'n, anak ng baka, sabo yun eh. Ay, berang may iwas. Ay, lumayo ka dyan. Wow! Ang lupit mo! Okay, napapaligiran ka dyan. Sos, Mariuset. Ay!